to tell you honestly, may katamaran din. Aminin nyo, minsan tinatamad din kayo eh, di ba? Ito ang aking first international flight. First going to Canada. Si Lexi, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Aalis na si Papa. Wala. Wala lang? Walang ingat? Ingat? I Ako! love you. Ingat. Ikaw, Mama. I love you, blah, blah, blah. I love you, blah, blah. Ayos! Kamusta mga kababayan? Isa na naman magandang opportunity na tayo magkita-kitang muli at ang dalangin ko pong parati sa Diyos, sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. Ngayong araw na ito, nandito ako sa bridge na nagko-connect doon sa isa pang bridge doon. Doon sa, anong tawag doon? Tawi something bridge. At ito, konektado ito papunta doon sa Motard Museum. Itong bridge na ito ay nasa gitna ng ayan, ng kalsada. Ayan. So, dito kasi ako dumadaan pagka papauwi ako sa aming bahay galing sa work. Ito namang itaas na ito ay MRT or LRT station. Ayan o, may dumadaan ngayon na LRT sa taas. At kanina, ito yung kagandahan sa Joby Gorilla Pad eh. Dito ko sinet up sa kabila doon yung aking camera para paglakad ko ay makukuha ko siya. Ito, nakalagay dito na Motard Conservatory papunta doon, Mill Creek Ravine. Dito yata, papunta yata dun eh. Oh. So, nakalagay din dito, bawal ang mag-vandal. Vandalism cost you beauty, convenience, safety, and money. Kasi magpa-fine ka. Nung isang araw, nailakad ko na kayo dito eh. Kung sumusubaybay kayo dito sa aking channel. At dun nga pala, sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong video, kasi sayang naman po kung mapapalampas nyo yung mga tips, informations, lalo na kung naghahanap kayo ng opportunities papunta dito sa Canada. And katulad nito, kung gusto nyo malaman yung aming daily life here in Canada, interested kayo na makapunta dito, subaybayan nyo po ako sa aking channel. At kung meron kayong mga katanungan, don't hesitate to leave a comment below para mapag-usapan natin yan. Oops, yun. May mga nagbabike dito eh. Gamit yung fat bike nila. So yung fat bike na yan, kagandahan dyan ay pwede siya dito sa ganitong may snow. Ayun, pakita ko sa inyo. Ay, wala. Ayun, nasa malayo na siya. Nandun. Pero siguro nakita nyo naman nung lumampas siya dito. Yan kasi yung libangan ng ibang mga tao dito eh. Either mag-jogging, mga outdoor activities. Gusto nila. Kahit pa ganitong winter. Ngayon naman is a milder temperature. It's -7. Pero you have to bundle up. Eto, meron pang isang nagbabike. Ayan. Pero hindi fat bike yung gamit niya. Regular bike lang. Yan ang mga libangan ng tao dito eh. As I was saying, maglakad-lakad sa mga ganitong ravine. Nung isang araw, dun tayo sa taas. Dun. Kung saan may mga painting dyan. Napakita ko na sa inyo yan. And na ituro ko nga sa inyo yung boat na naandun. At dun tayo pupunta ngayon para maipakita ko sa inyo
ng up close. Ayan, oh. Itong kalsadang ito, nilagyan nila ng mga bato-bato. Tawag ko dyan, buhangin. Ano ba to? Gravel ba to? Ayan, meron tayong mga kababayan na nagko-comment din pag minsan. Nagli-leave sila ng comment below at nakikipag-engage. Tinuturo nila sa akin kung ano ba yung mga nilalagay doon sa kanilang lugar. Katulad sa United States of America daw, may nag-comment nung kamakailan, ang nilalagay daw sa kalsada is salt. Dito naman, combination ng salt at saka yung ganito, gravel or sand. Yung salt, merong tawag dyan eh. Diyan sa nilalagay nilang yan eh. So, doon sa mga nanditong kababayan natin sa Canada, alam nila yan. Ayan, maganda itong ravine na ito eh. Maglakad-lakad dito. Mag-iingat ka lang din sa paglalakad mo dito sa mga ravine. Kasi maaaring maka-encounter ka ng wildlife. Lalo na yung mga coyote or coyote. Ang importante lang pagka na-meet nyo sila, na-meet eh, no? You came across coyote, ay yan naman mga yan, umiiwas din sa mga tao. Takot din yan sa mga tao. Parang asong wild yan eh. Kapamilya yan ng mga wolf. Wag lang wolf talaga ang ma-encounter mo. Ay, medyo delikado tayo doon pag wolf ang ating nakasalubong. Ayan, mga kababayan. So, hindi naman nakakatakot na maglakad dito sa lugar na ito. Kasi ito talaga, lakaran talaga ito ng mga tao. Puntahan ito. At saka meron namang, may curfew dito ng mga park. Pagdating ng 11 o'clock dito sa specific na park na ito, hindi ka na pwede dito pumunta. Kasi nakalagay doon, it closes at 11. And medyo mahaba-haba itong ravine na ito eh. Hanggang lumabas ito doon sa kabilang kalsada doon. Mabuti na lang ngayon, medyo maliwanag pa ang aking camera. Pero the sunset already. Anong oras ba nagsaset ang araw ngayon? Ito, tingnan natin. Lagi tayong tumitingin sa ating weather app para makita natin. Yun. Today is -4 but it feels like -9. Partly cloudy condition expected around 5 p.m. Hindi nakalagay dito yung sunset. Hindi ko lang makita. Ayun, kamusta na mga kababayan doon sa mga nag-a-apply papunta dito sa Canada? Ano bang balita sa inyong mga application? Balitaan nyo ako. Para naman, kung halimbawa malapit na kayo makapunta dito or naandito na kayo sa Canada, ako kasi na-excite din ako pagka may nababalitaan ako ng mga kababayan natin na maganda na ang balita ng kanilang mga application. Kasi ako po, gusto ko rin kayo ma-interview mga kababayan para naman ma-share nyo yung inyong experience sa pag-apply at ma-share nyo rin kung sa papaanong paraan kayo nakapunta dito sa Canada. At eto, malapit na tayo doon sa boat na ipapakita ko sa inyo. So, bababa tayo dito sa may hagdan and para ma-surprise kayo dito. Ma-surprise eh, no? Kala mo kung anong iso-surprise sa inyo eh. Doon sa mga naghahanap ng opportunity pala sa United States of America, kung na-miss out nyo yung sinabi kong announcement kamakailan, ay maaari po kayong mag-apply sa IPAMS if you wanted to become a registered nurse sa United States of America. And from here ay makikita nyo na po, ayan yung sinasabi ko sa inyong boat.
restaurant boat yan eh, na ipapasyal ka dito dito sa river na ito. Ayan, ang pangalan ng boat na yan is Edmonton Queen. Ayan, baba tayo ng konti. Medyo ingat lang tayo kasi medyo madulas to eh. At bukas pala, antabayanan nyo yung video ko. Hindi ko lang ginawa ngayon kasi parang hindi ko feel eh. Nagpa-vlog kasi ako, depende do sa aking pakiramdam na ngayon ko na ba dapat siyang i-share or i-delay ko pa. Talagang dinedelay ko pag minsan eh. Pero hindi ko masasabi kung maganda yun. Pero update po yan tungkol sa immigration. Ayan, oh. Edmonton River Boat cruising all summer. So, pag summer lang, syempre. Oy, medyo may music dito. Iwas tayo sa music. Sa copyright. Ayun, dito tayo. Sa lugar na ito. Tapos, meron pa rin, siguro meron pa rin tao doon. Kasi may music eh. Meron sigurong nag-i-stay dyan sa loob na yan. Hindi ko alam. So, pakita ko lang sa inyo ha. Ipaling lang natin ng konti yung camera para makita nyo at hindi kayo magsawa sa aking pagmumuka. Ito. Yan. Yan yung Edmonton River Boat. Yan o. Yun. Okay. So nakita nyo na mga kababayan, nakadaong siya dyan. Parang Titanic na padaong dun sa iceberg eh. Ayan, oh, makikita nyo yung frozen yung river eh, oh. Baba tayo ng konti doon mga kababayan para tingnan ko kung pinala nila. Ay hindi eh, hindi nila pinala eh. Pinala talaga eh, no? Kaya ang tawag sa amin dito sa Canada, mga pinagpala. Bakit kami pinagpala? Pinagpapala ng snow. Ayun o, ay sana kung mataas-taas itong sapatos ko, bumaba pa tayo ng konti dyan. Oh, ayun o. Oh, pakita ko sa inyo uli. Kasi, madulas ah. Kasi, naka-submerge siya eh. Submerge ba? Hindi. Pag sinabi mong submerge, ibig sabihin, nakalubog. Nakadaong. Yun ang tawag doon. Nakadaong. Dito. Ayan, oh. Gusto ko pa sanang bumaba dito. Diyan sa baba nga dyan. Para makalapit tayo doon sa frozen na river na yan. Oh. Ayan, oh. Saskatchewan River yan eh. Ito ha. Angkol, di ba? Anong angkol? Parang sino ba yun? Si Mekos eh, no? Angkol. Uncle pala eh, no? Hindi cool eh. Medyo dumidilim na. Ito. Dumidilim na rin yung ating mukha. Hindi, madilim naman talaga tayo. Kasi tayo ay ito, ang kulay talaga ng ating ng balat natin. Dark skin ako eh. So dito lang mga kababayan ha. At salamat nga pala sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa akin channel. Akalain nyo mga kababayan, 501,000 na tayo. Kaya salamat po sa inyong pagtitiwala at patuloy na pagsuporta sa aking channel. Meron lang talaga na mga times na ganito mga kababayan.
Yan, kaya nilalapit ko yung mukha ko sa camera. Kasi talagang wala na eh. Oh. Ayun, nandito pala yung araw eh. So, patalikod tayo maglalakad. Kasi madilim na eh. Oh. Against the sunlight eh. Ayan. So, nakita ko naman yung nilalakaran ko eh. Patalikod maglakad eh. No? Hindi na, hayaan mo na. Ganyan talaga. Eh dito, yan, ganyan na lang sa side. Ayan, ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, na hindi ako nakakapag-vlog ng masyado, although gusto ko sana na maging daily yung vlog ko, para daily ako na makapag-update sa inyo kasi may mga important na updates na nais kong ibahagi sa inyo. Ang problema, ayun, mas maganda pala dito eh. Ang problema, ito. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Minsan, or hindi lang minsan, pagka kasi ganitong winter, mabilis ang paglubog ng araw. Katulad ngayon, di ba? 4 o'clock pa lang. Pero feeling mo, gabi na. Kasi, nag-set na agad yung sun. Ibig sabihin, lumubog na agad yung araw. Kaya madilim. Buti na lang itong camera ko, malinaw pa kahit ganitong walang masyadong ilaw. Kaya, hindi po ako nakakapag-update sa inyo. Ang dami ko nga po naka-line up na mga gusto kong sabihin sa inyo na mga topics. Ang problema lang ay yung oras. Kasi lumalabas ako sa trabaho ng around 4 o'clock na. Kaya pagka ganitong medyo maganda ang panahon at may pagkakataon, nagpa-vlog ako para naman makapag-usap-usap tayo kasi nami-miss ko rin kayo eh mga kababayan. Doon sa mga hindi nakakamiss sa akin, salamat din at nanonood kayo ng aking mga videos. Yan oh. Eto, andito naman ngayon ang magandang lighting. Hinahanap ko yung tamang lighting. Pero kung minsan talaga din, alam nyo mga kababayan, to tell you honestly, ayan, dito naman. To tell you honestly, may katamaran din akong mag-vlog pag minsan. I don't know. Kasi parang, alam nyo yung word na procrastination. That's that trap. Pag minsan sa katulad natin, o kayo, kung kayo nagbablog din, sa katulad natin mga vloggers, ang ating trap or natatrap tayo pag minsan dun sa tinatawag na procrastination. Anong ibig sabihin ng procrastination? Yung pa-delay tayo. Nagpapa-delay tayo, parang ay bukas na lang ako mag-vlog, or ganito din yan doon sa mga nag-a-apply ng trabaho papunta dito sa Canada. Aminin nyo, minsan tinatamad din kayo di ba? Na ay bukas na lang ako mag-a-apply, or sa ibang pagkakataon na lang mag-aabang na lang ako ng mga bagong programa. Kaya nade-delay tayo sa ating mga plano sa buhay. Yun din talaga pag minsan mga kababayan, ako ay inaabot din talaga din ng katamaran. Kasi ang dami kong excuses pag minsan eh. Excuse ko pag minsan, eto madilim na, ayoko na mag-vlog. Malamig, ayoko na mag-vlog. Tapos naghahanap pa ako ng lugar, saan kaya ako magandang mag-vlog? Sa bahay na lang? Ayoko naman. Kasi sa totoo lang mga kababayan, pwede namang sa bahay na lang tayo mag-usap-usap eh.
Pero dahil commitment ko sa inyo na kahit papaano ay maipasyal ko kayo kung saang lugar naroroon ako. Kaya talagang I make it a point na pagka ganitong hindi ganong kalamig, although alam nyo sa totoo lang mga kababayan, yung kamay ko naninigas na. Alam ko po mga kababayan, no? May mga nagsasabi sa akin na dapat mag-gloves ka. Sa totoo lang, alam nyo po, etong kamao ko, yan, no? Hindi nyo mapansin masyado no? Nung isang araw na nag-vlog tayo doon sa lugar na yon, ay tinitiis ko lang. Pero naninigas na yung kamay ko. Tapos, kinabukasan, sabi ko, bakit parang nangangati yung mga knuckles ko? Knuckles no? Ano pa tawag sa Tagalog dito? Yung aking, yun na nga, knuckles. Sabihin nyo na lang sa comment below kung Tagalog sa knuckles. Ay, sa totoo lang, alam nyo kung ano nangyari? Ayun, namula. Kasi, ang tawag dito, parang na freezer burn na. Hindi pa naman siya dun sa point na frostbite, na freezer burn. Pero leading to, papunta na doon. Kasi although katulad ngayon, di ba? Siguro ganito yung nangyayari pag minsan although malamig, so sa una parang nananakit, di ba? Hanggang sa ang mangyayari na ay after niyang nananakit, hindi mo na mararamdaman yung sakit. Alam nyo kung ano na pala nangyayari. Pag hindi nyo na nararamdaman yung sakit, kasi nananamb na, nangingimi sa Tagalog, numb, wala ka nang maramdaman. And then, wala ka nang maramdaman, di parang feeling mo, hindi na masakit. Kasi wala na akong maramdaman Pero yun mga kababayan, ang trap. Nangyayari na, nagde-develop na, ma-freezer burn. After na ma-freezer burn, ma-frostbite na. Ayun. So, yun lang mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan pala sa trabaho papunta dito sa Canada, so nasabi ko kanina, United States of America, pwede po kayong mag-apply as a registered nurse. Sa Canada po, doon sa mga kababayan nating chef, ayan, sa Eddie Staff Builder, pwede po kayong mag-apply. At doon sa mga mechanics sa iPumps naman po kayo mag-apply. At yung kamakailan lang sinabi ko na if you are driver po kayo ng truck, pwede po kayong mag-apply sa Mercan. At ano pa yung isa na driver din, garbage dump truck driver, pwede po kayong mag-apply sa iPumps. And kung wala po doon sa mga nabanggit ko yung mga trabahong hinahanap ninyo, mag-leave po kayo ng comment below. Ang ilalagay nyo po sa inyong comment, una, nasaan kayong bansa naroroon. Pangalawa, ano yung inyong work experience, para malaman ko po sa inyo yung tamang mga link na pwede nyo pong applyan. And that's it for me today mga kababayan. Salamat sa again pagsuporta nyo at panunood sa aking video, sa inyong pagtsatsaga sa ating mga updates, sa ating mga pagkikwentuhan. At hanggang sa muli mga kababayan, I will see you God willing on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.